i-recap po natin ang mga pangyayari ngayong araw na ito. July 15, kung 15 pa rin po dyan, sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Nag-umpisa ito, medyo tensyonado ang ilang mga senador. Inallege nila na may parang intimidation na nangyayari na nanggagaling sa NBI, particular na dito sa kanilang direktor. Nag-umpisa nung pinanggit ni Senator Judge Robin Padilla, yun. Nag-umpisa nung binanggit ni Senator Judge Robin Padilla yung kanyang pagkabahala sa biglang pag-a-announce ng National Bureau of Investigation na nagpo-probe sila sa 2019 Southeast Asian Games Organizing Committee. Di umano'y sabi niya malaking kaso ito. May congressional insertions. Yun yung mga banggit-banggit niya. Sabi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na siyang naging dating chairman ng committee na yun, na parang may chilling effect. Kasi yung announcement nun, parang misfire, and it comes shortly after hindi pinayagan ng Senado na magbago yung schedule ni Director Matibag sa kanyang pagtitistigo o pagbibigay saksi sa impeachment. Si Senator Judge Pia Cayetano naman ay nag-express ng kanyang galit kasi sabi niya ito'y attempt na mag-distract dun sa mga senator judges, at talaga sinasabi niya, ano to, intimidation? Ano to, retaliation? Dahil sa hindi siya pinayagan dun sa scheduling request niya. So sabi niya, pag-isipan natin ito ng mabuti, sabi niya sa kanyang mga kapwa senador. In the meantime, nagkaroon naman ng oral argument sa hinihinging subpoena ng prosecution. Ang hinihingi nila ay mga subpoenas para sa bank records ni VP Inday at ng kanyang asawa, AMLC records at BIR records. Ayon sa prosecution, okay? Ang nag-umpisa ng argumento ay ang prosecution at ang kinatawan nila ay si Chel Jokno. Nag-argue siya na ang impeachment court daw ay may extraordinary and exclusive power to ferret out the absolute truth. Pansinin niyo yung salita, ang ginamit niya yung salita absolute truth. Obligasyon daw ng Senate Impeachment Court na hanapin ang katotohanan. So, may problema tayo dun sa word na katotohanan, lalong-lalo na kung andito si Attorney Ahmed. Gayun pa man, sabi din tinuloy ni Chel Jokno, ni Congressman Chel Jokno, na yung Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ay may maliwanag na exceptions para sa impeachment cases. Ayon kay Congressman Chel Jokno, yung pag-i-examine ng pag-iipon o pagdarami ng mga kayamanan na naamas ni VP Inday ay pwede yan, kasama dapat pati yung nakaraan. Hindi sila nakakahon doon sa sinasabi ng Korte Suprema na lang sila, na confined merely to the period in which she occupied the impeachable office. Sagot naman ng depensa, hindi dapat talaga mag-issue ng mga subpoena dahil ito ay isang malaking fishing expedition. Walang naipapakita ang prosecution kung bakit necessary na hindi lang kunin itong mga records na to, pero i-extend o kumuha ng mga records na lampas pa dun sa period ng impeachable office. Sabi niya, fatally overbroad. Importante yung word na overbroad dahil ginagamit din ng Korte Suprema. Ibig sabihin, sa sobrang lawak ng coverage na hinihingi mo, unconstitutional na siya. Kasi kailangan ma-describe mo with particularity kung ano yung mga dokumento na kailangan mo at bakit ito relevant doon sa kaso na ito. In-emphasize ni Attorney Poa na mayroong ang exceptions ang Bank Secrecy Law, pero sabi niya, Congress deliberately did not include such exceptions in the AMLC law or in the tax code, which both strictly prohibit and criminalize the disclosure of such records. So, matapos yung arguments, and I would like to say na maganda yung exchange, kalmado parehong mga speakers nila, pero personal opinion lang, nakalamang ng konti si Attorney Michael Poa dahil unang-una wala siyang notes sa ulado lahat. Pangalawa, alam na alam niya
yung subject matter na kaya niyang sagutin kahit yung mga bagong material na nilalabas ni Congressman Jokno, kahit hindi siya included dun sa kanyang original na assertions. So sabi ng hukuman through Presiding Officer Chis Escudero, ipapaliban muna nila yung decision dito hanggat matapos yung kanilang caucus. At ang desisyon ay sa Monday pa, July 20. In the meantime, napakahaba. Dinrop naman ng prosecution ang 5 pang mga witness para sa Article 4. Tinanggal nila yung PNP Firearms and Explosives Representative, yung mga journalists na si Micael Flores at si Bons Magsambol, si Sheriff Abe Andres, isang family member daw ng biktima at isang psychiatrist. Sabi itong streamlining na to ay maiiwan na lang si Attorney Matibag na NBI Director bilang huling pagsasaksi dito sa charge ng grave threats. Sinabi din ng hukuman, buti na lang at ginagrant namin yung request ng prosecution para i-drop yung mga witnesses para mas efficient yung pagtakbo ng impeachment proceedings. Tapos nag-issue na rin o ginrant na rin ng hukuman ang pag-issue ng mga subpoena para sa mga karagdagang witnesses, ay hindi karagdagan, para sa mga witnesses for Article 1. Yun yung susunod na article na i-discuss nila. Ito ang tungkol sa confidential funds. Humingi din sila ng subpoena para sa House Archives at saka sa Land Bank Records. Hiniling din ni Attorney Sheila Sison na hindi na daw dapat mahaba pa ang speech, kumbaga kapag humihingi ng witness withdrawal. Napansin daw ni na Attorney Sison at agree naman ako dito na ang daming dagdag kasi ng mga prosecution. Kumbaga medyo nanggugulang, nagdadagdag sila ng mga sabi-sabi o mga akusasyon o mga assertions na walang ebidensya at labas sa presentation of evidence and presentation of witnesses. Sumang-ayon naman si Senator Judge Pia Cayetano at sinabi niya na hindi tama ang na gawin ng mga abogado na i-substitute yung sarili nila bilang witness. Kami nag-object kami pag ganyan, yung abogado hala siya na yung nagsasaksi pa. So ang sinasabi namin, Your Honor, the counsel is testifying. Move to strike. Kasi pupasok yan sa record, makikita ng mga tao at naririnig din ng mga taong nanonood kung na itong mga sinasabi nila na wala namang basihan o ebidensya. Ang pwede lang isalita ng mga abogado doon, lampas beyond the presentation of witnesses, doon lang po sila magsasalita, magpupresenta sila ng ebidensya, hindi sila witnesses, hindi pa sila dapat naggagawa ng oral argument. So sabi ni Senator Chis, moving forward, pag nag-withdraw ng witness, yung manifestation nyo, dun lang sa withdrawal at wag na silang mag-tender of excluded evidence speeches. Ibig sabihin, bakit ina-argue pa yung mga ebidensya na hindi nyo naman isinusumite? Kasi pwede yun tender of excluded evidence ay isang paraan during trial na maisama mo pa rin yung ebidensya na hindi na pinayagan ng hukuman pero isasama mo yan sa listahan mo nang sa gayon, maipadinig mo pa rin sa hukuman yung ebidensya na yun. Okay, and so yan po ang kabuuan ng mga pangyayari sa last na hearing. Okay, tignan natin ang inyong mga katanungan. Teka, haba na pala ng mga katanungan, dami na pala. Okay. Sabi ni Winston, dominated ng Defense Council. Uy, papaano ko lang teaching moment uli. Hindi po Defense Council. Kasi ang council ay grupo ng mga tao na sumasangguni. Ang abogado ay Defense Counsel, nagbibigay ng abiso. Sino po mag-present na attorney sa Article 1? Di pa po natin alam. Pero alam ko nasa ano yun teka, kailangan ko pa kasing hanapin. So, ang nasa pre-trial brief nila yun
Sabi ni Michael, pwede po ba siyang i-contempt ng impeachment court? Sino yung siya? Sabi ni, the impeachment trial of VP Sara Duterte exposes how the prosecutor's narratives are clearly the handiwork of the puppet master. I-present pa po ba ang defense ni si attorney si attorney Sulaika? Hindi po natin alam, hindi ko pa po nakikita ang witness list ng defense. Siguro susunod na na live. Sabi ni Julian, baka laging magbabawas ng witnesses ang prosecution, okay lang para mamadali at matapos ang trial-trialan dyan sa Senado. Sabi ni Ming, pwede po ba magbasa ng notes si witness during cross-examination? Pwede, pero pwede mo ring i-manifest. Your Honor, may we put it on record that the witness is reading from his notes. So pwede naman natin i-point out yon. Sabi ni Johans, oo, ganun din kasi ginawa ni Kapunan kahapon. Napansin ko rin, imbis na mag-withdraw lang ng witness, nagdagdag pa siya ng mga statement na hindi dapat. Bakit inalaw ni Cheese? Hindi naman nag-object kasi ang defense. Huwag niyong i-expect na didepensahan ng presiding officer ang karapatan na hindi naman pinagtatanggol ng abogado. Bakit hindi naka-public ang caucus? Ay nako, marami na pong jurisprudence dyan. Para hindi siya para hindi, para yung mga nagpupulong-pulong ay makakapagsalita ng malaya. Kasi kung alam nilang maririnig ito, hindi sila makakapag-discuss ng maayos. So meron talagang executive sessions. So ito, nagtatanong si Ryan, makukulong kaya si Senator Alan? Teka muna, investigasyon pa lang, unang-una yan. Pangalawa, ang lumabas dito, hindi naman talaga dapat iniimbestigahan yan, pero mukhang on his own, si Director Matibag ang nagsasabi na iimbestigahan namin itong SEA Games to. So, parang ang lumalabas, ayon kay Senator Pia, na si Director Matibag siguro napikon or naiinis dahil hindi siya pinagbigyan sa rescheduling niya. Sabi ni Senator Pia, ano to, intimidation? So, sabi niya, there is no court in the world that will have jurisdiction to allow the intimidation of judges. Okay. Opo, witness pa po si Director Matibag. Sabi ni Kai, kung magsindak-sindak po uli si Matibag o intimidate ang senator judge, pwede i-contempt. Oo, contemptuous behavior yan. Kahit hindi pa siya nagpunta sa Senado. Yes. Yes po. Plunder ba ikaso kay Senator Alan? Hindi pa nga nang-iimbestigahan, so hindi pa natin alam kung ano yung ikakaso kanya. Huwag po kayong mauna. Huwag niyo rin po kaagad paniniwalaan. Nagbigay lang ng interview si Director Matibag. Iniisip niyo na sa lahat ng sinabi niya ay totoo. So, hindi po. We deal with facts. So, pwedeng sabihin natin, o sinabi ni Attorney Matibag to, but that doesn't necessarily mean that it's true. Wala pa pong resulta yung caucus. Sabi ni Mayang yung SEA Games infra nasa ilalim ng BCDA.
Ang sinabi daw ni Attorney Poa na matagal na nilang pinaghahandaan ng impeachment ni VP Inday, he really meant it. He's presenting his operating statements and oral arguments without notes. Sabi ni JP, sana may kahit isa sa mga senator judges na expert sa banking law para ready sa pagtestigo ni Trillanes. Sino ba ang ano dyan? Ang finance person sa Senado. Yun yung problema pag nag-i-elect tayo, ang daming buhaw eh. Sabi ni Dancing Gina, pumayag daw si Senator Cayetano at Senator Cheese buksan ng tax records during Corona case before siya naging Supreme Court, so baka they will do the same this time. It's not necessarily true. Alam nyo ba na meron ngang rule sa evidence, sa rules of court, na hindi komot ginawa ng isang tao noon, ibig sabihin gagawin niya ngayon o ginawa niya ngayon. Walang ganun na rule. At hindi dapat tayo, lazy logic yan eh. O sige, ginawa niya noon. So iisip ko na rin, nagnakaw yung isang tao noon o may nag-disappear dun sa kapitbahay na something, let's say pera. Automatic ba guilty yung tao na nagnakaw noon? Siya ba talaga ang nagnakaw noon? So even sa voting, you don't necessarily believe that this person will vote in the same way. Magkano kaya sweldo o bayad ng mga attorney sa impeachment ay depende na yan sa usapan nila ng kliyente nila. Sabi ni Ma'am Elena, grabe na po nangyayari dyan. Nalulungkot po kami dito sa Saudi. Wala naman ako sa Pilipinas eh. Yung mga OFWs na kung sino pa nagsabi ng totoo sa nakawan sa atin, sila pang napapakulong. Nakita niyo si Congressman Mike, ginupitan siya sa loob ng kulungan. Sabi ko, bakit siya ginugupitan ng prison haircut? Detention prisoner naman siya, hindi naman siya convict. Sabi ni James, yun nga ang pagkakamali nila na pinagsisihan nila na buksan, namatay si Corona tapos wala naman palang sala. Sabi ni Sanda, ang mga Villar siguro magaling sa numero para kahit paano masundan ang trial. Pwede. Kaya pala minadali nilang pagpapakulong kay Senator Marcoleta kasi malaking kawalan siya ngayon sa Senado. Sorry, excuse me. Sabi ni John, feeling ko nanglilito si Cheljok na kanina sa obiter dictum sa Duterte versus HOR argument at yun po ang due process, which is number 2 issue mismo dun sa cited jurisprudence sa itong Lascia Desidendi. Hi. Dali lang ha, papatayin ko muna yung Norma? Okay, sorry, meron consultation na ongoing kaya pinatay ko muna yung mic. Sabi ni Wilmar, kainis itong si Kiko at tutasin, wag daw gawing technical dahil nanonood daw ang taong bayan. Ano gusto nila? Wala teleseryeng drama-dramahan lang. Parang, oo, we cannot
Hindi dapat hinahayaan na i-censor ng mga senador ang sarili nila simply because hindi naiintindihan. Siguro dapat i-explain nilang, pero during argumentation, aba, kung technical, technical. Hi Sir Rick, thank you kay Grezzy. Pakinote na lang po meron ditong mga gift goals. Sabi ni Mayo, same level na yung puot at galit ko kay Boying Remulla at Matibag, mga aw. What is an obiter dictum? Ang obiter dictum po ay merong nasabi ang Korte Suprema like an aside during in the final decision. Hindi siya directly related doon sa issue. Halimbawa, minsan yung issue is dapat ba mapawalang sala si ganito, ganyan. But it has no bearing on the case. Kamiss nga si Senator Marcoleta, ano? Sabi ni Matan Elizar, watching from Alberta, Canada, 1.5 years na lang, kapit lang, Duterte na naman. Sara will win in the impeachment. Thank you kay Micaela, kay Emily, kay Rona, kay Lana o Iana, kay Lee, kay Vinny Vlog, kay Lana uli, or Iana. Humihingi ako ng paumanhin dahil hihikab ako ng hihikab. Magkaiba kasi po tayo ng ng time zone. So, nandyan pa ako sa may jet lag pa ako, meaning yung time zone ko salungat dun sa current na time zone kung nasaan ako. Sabi Great Wall, I understand what Jokno is saying, pero mahirap kasi kung porket impeachment court ito, pwedeng pumili lang ng batas na susundin at hindi. Kung susunod sa batas, dapat lahat ng batas susundin. I agree with this. Pero more importantly, ganito yon. Hindi komot pwede, ibig sabihin gagawin mo o papayagan ng Senado. Hindi komot may power ang Senado na i-grant o bigyan ng sabina ang mga ito, ibig sabihin bibigyan na nila. Pag-uusapan pa yan kung necessary. Sabi ni King Flakes, very fishing expedition yung pagpapasabina kay Atty. Lopez tapos ika-cancel. Ako ang tingin ko sila yung natakot. Tingin ko yung prosecution yun na bakit natin iuupo to, handang-handa ito. Kung bagyo si Inday, earthquake si Atty. Laika. Ang galing yun eh. Sabi ni Sahara, sa tingin ko si Cheese, saan siya naging pabor? Bias ba siya o nagplastikan lang sila? Akala ko yung opinion mo binibigay. Ano yan? Opinion ang binibigay mo o opinion ang hinihingi ninyo? Pwede ba raw gawing testigo si Atty. Laika ng defense? Opo. Sabi ni Fernando, love ko yung part na yun sa trial kanina. Sabi ni Jerville, may I comment? Sabi ni presiding officer, no need. Totoo. Sabi ni Ma'am Rosa, tama, hindi nga natibag ng Quadcom si Attorney Laika. Oo, kinulong na at lahat. At sino ba yung nag-back down? Hindi ba yung Kongreso? Sa tingin niyo ma'am, bias ba si Cheese sa impeachment? Hindi ko pa po nakikita na ganun siya. And as a matter of fact, gusto ko yung pag-handle niya ng proceedings. Mabilis, efficient. Sa ulado niya yung batas, sa ulado niya yung rules of court, sa ulado niya yung rules ng Senate impeachment proceedings.
Sabi ni Maria, natakot sila, attorney, sabi ni Attorney Lopez nung sinabi niya, prepare for bagyong Inday. Tingin ko hindi sila doon natakot eh. Tuwa lang nila na magbagyo sila, magaling VP Inday. Hindi. Ang tingin ko, kay Attorney Laika sila natatakot kasi handang-handa siya at may payback yung ginawa ng Kongreso sa kanya. Sabi ni Great Wall, tingin ko, all the withdrawals were tipped by some senators acting as insiders. Nakikiramdam sa pulso ng ibang senador, baka the evidence is too weak and could weaken more sa pag-presenta pa. Excuse me, ayan, dumadalas na yung hikab. Grabe, sabi ni Miss K, attorney, 2 AM ka natapos ng live kanina, antok na ako pero natapos ko. Kaya ito, need magkape para maging happy function ang brain ko. Hi daw, sabi ni Diego. Hi Diego, bakasyon pa no? Nakaka-minus points ba sa defense kung yung pag-withdraw ng mga witnesses ng prosecution? Hindi naman po. Hindi sila na-present eh. Sabi ni Rekushin, Cheljokno seems to be well revered, but from what I've seen so far, it seems like all these reverence are all because of his father and zero from his own personal capabilities, if any. Hindi. Oo, in part because tatay niya si Pepe Jokno, legal luminary kumbaga, and really large historical figure. Pero, marami na akong nakikita na sayang pali yung believe kay Attorney Chel Jokno, he's such a letdown. Para sa akin, hindi naman. Isa that is going for him is the long years of service that he has put in the legal profession. Pangalawa, marami siyang mga pro bono cases at tumutulong dun sa mga hindi nakaka-afford ng abogado. Gayun pa man, agree ako. Because for the longest time, sinasamba, it's Chel Jokno, it's the Chel Jokno. Para siyang santo ng mga abogado. So, now, parang nagbabago yung public perception sa kanya. Sabi ni Washington, sabi ni Luis Long, reason na inatras na daw ang ibang mga witnesses kasi proof na daw nila ang lahat. Na-prove na nila yung Article 4, hindi na daw kailangan dagdag ng witnesses. Baka self-serving naman nun. Grabe, ang sama-sama ng tanong na ito. On the lighter side, nag-abot ba kayo ni Attorney Chel Jokno sa UP College Law? Hindi ako ganong katanda. Ang sama nyo talaga. Sabihin nyo na lang po kung mang-iinsulto kayo para ma-block ko na kayo kaagad. Hi, Doc Ethel. Thank you. Sabi ni Doc Ethel, pinapatulog na niya ako. Konti na lang po. Konti na lang. Hi kay Janine. Grabe po, sabi niya, ang pwedeng gawing kawahian ni kay Senator Cayetano, ayaw nila tantanan ang mayorya. At saka parang lumalabas na tina-target talaga si Senator Alan, simply because parang may run-ins silang dalawa ni at ni Director Matibag. Ayun ang lumalabas. Sabi ni Ma'am Ola, same with De Lima, nagagalingan yung iba. I for one in the past, pero lately tumatandang paulong. To be fair, magaling siya talaga na election lawyer during her heyday at maalaga siya sa mga abogado niya. But sa politics, hindi talaga ako sang-ayon sa mga moves niya. Hindi, prof ko si Cheese, oo. So ngayon, ano yung nakakatawad dun? Oo, marami bang nahawakan na high-profile cases si Attorney Chel? Di ko maalala yung mga high-profile cases, pero marami siya talagang hinawakan at marami siyang pro bono. Nagbibigay talaga siya ng serbisyo noon. Mataas ang tingin sa legal profession kay Attorney Chel. Pero primarily kasi mabait daw siya.
Sabi ni Kong Ridon, galingan pa daw ng defense team ni VP Sara. Alam nyo, dahil isa siya sa mga abogado sa prosecution team, self-serving and trash-talking lang yan. Huwag niya naman bigyan ng importansya yung ginagawa niya at sinasabi. Nagre-rage baiting yan. Di na nahihiya yung admin na halatang-halata na sila sa mga evil plans. Hi kay Miss Karen. She's in between patients and I'm so happy to join the live. Hi Miss Karen. O nga no, tagal na kita di nakita dito sa comment section. Well, thank you very much also for the good wishes. Ano po explanation sa expert witness on statements na with no personal knowledge? Iba mo naman po kasi ang expert testimony sa personal knowledge. Kaya nga iba ang kategorya ng expert witness. Nagsasalita yung witness na yun base sa kanyang kaalaman dahil bihasa siya sa isang larangan na dinidiscuss doon sa hukuman. Ang ordinaryo na witness, siya po ay na-experience niya o na-sense niya using any of his senses yung mga pangyayari. So, ang expert witness doesn't even have to be an eyewitness. It doesn't have to be somebody who was actually there, but is talking on the basis of expertise. Sabi ni Joseph, napansin niyo ba mga majority senators mahilig na sila mag-turn off ng comment section nila? Lalo na yung mga Tulfo na mahilig magbanggit ng comments sa SOCMED sa mga statements nila. Ay. Uy, ano nangyari? Ayan, sorry. Yan. Why is it na private lawyers ang nag-handle sa prosecution? Anong role ng public prosecutors? Kasi even in the courtroom, so merong piskal. Usually ang piskal yung public prosecutor o may private prosecutor. Pag nag-enter ng appearance ang private prosecutor, sasabihin namin, respectfully appearing for the complainant under the control and supervision of the Honorable Public Prosecutor. So, ang talagang pwedeng mag-appear ay yung mga congressmen bilang mga public prosecutors. Pero pwede pong i-delegate to private prosecutors. Hi kay Admar! Andito si Admar! Patiin nyo naman. Sabi ni Miss Rona, basta ako mahal na si Attorney Poa. Ganda style ni Attorney Mike talaga. Anong balita kay Senator Marcoleta? Siya po ay nasa 3-day medical evaluation sa PGH. Hi kay Manny Fort. Sabi ni Miss Kay, ang babata ng defense lawyers ni Inday pero ang lulupit. Sabi ni Great Well, pwede bang maglabas ng evidence ang defense na hindi nakamark? Pwede. Sinabi rin naman ni Senator Cheese yan. Basta most of the evidence has already been marked, you can introduce evidence that has not been previously marked. Ipapaalam mo lang. Hindi lang mga majority senators of ang com section, karamihan ng mga government agencies din. Hi kay Rance. Sabi ni 1+1, gusto kong lumuhod kay Senator Alan, napakagaling mag-cross. Andyan si Sir Admar. Hi daw, Sir Admar, ng mga nanonood dito sa Blue, Red, and Green apps. Ang daming bumati. Dinala na ba si Senator Marcoleta sa QC jail? QC jail ba sila sa Payatas, sila ni Congressman Mike? Alam nyo, hirap na hirap akong isipin sa pinagdadaanan ni Mike at ni Kong Marcoleta. Hi kay Joe, shout out daw sa Red Deer, Alberta, Canada. Tama.
ARC, buwisit ng mga congressman na yan, may pa-video-video pa sila, pero pagdating sa impeachment court, taga-introduce lang pala. Sabi ni user, bakit po sila kaagad nakulong? Well, binilisan yung preliminary investigation, yun ang nakikita ko lang. Sabi ni Dancing Gina, I hope the Senate as a whole will defend Senator Alan and the minority against the intimidation ni Matibag. Ang obvious ng ginagawa niya, they should unite kahit iba kulay nila. Natanong ni Recommend kung gaano ka-damaging daw yung mali-mali dun sa dates. Ganito, mga possibilities. Number one, kung material at mali talaga yung dates, maaaring pagsuspetsahan ng mga senator judges na gawa-gawa ito. Number two, posible rin na maliit na bagay yan at hindi na yan papansinin ng mga senador. May third option dyan. Nakikita ng mga senador yung kapabayaan ng mga agents, ng mga abogado together ng kanilang kaso. Makakaboto po ba sina Cheese at Win? Opo. Hindi po ito na yung ordinary voting na kapag in case of a tie lang sila pwedeng boto. No. Kasi ang rule doon sa impeachment sa saligang batas is 2/3 vote of all the members. So automatic boboto sila. One way or another. Okay. So hihingi po ako ng konting paumanhin dahil sobrang antok na ako. Kasi nga dito, umaga eh. Ang oras ngayon ay 10:28 ng umaga. Ibig sabihin, kagabi nung nag-live kami, madaling araw dito, tapos halos hindi na ako nakatulog. So babawi muna po ako sa tulog. Paano kung it's a tie po ang vote? Sir, hindi nagmamatter ang tie. Ang importante maka 16 votes. Kung hindi naka 16 votes to favor conviction, walang conviction. Pwede po ba magdesisyon ang publiko? Mga taong bayan, natanggalin na si Senator Gatchalian, masyadong flower vase at nakatungo lang sa sayang lang tax natin sa kanya. Kailangan magkaroon ng parang referendum or special elections. Tingin nyo gagawin ng kabila yun? Ay. Okay, so muli nangako kasi ako magla-live ngayon eh. So at least na-recap natin yung mga pangyayari. Meron pa po ba kayong katanungan mismo tungkol dun sa sa impeachment? Sabi ni Ma'am Elena, kami po attorney yung mga lumabas na post kay Senator Marcoleta, di na po kami share in like para di na kumalat pa ginagawa nilang kaawa-awa si Senator Marcoleta. Ang sakit sa dibdib, di po namin tanggap dito sa Saudi dahil landslide vote namin para kay Senator Marcoleta. Pray na lang talaga tayo. Ako din, ayokong isipin pa, naku, wag silang magkamali na magpakita ng picture ni Senator Marcoleta na hirap o naka prison shirt. Hindi kaya kakayanin ng heart ko. Sabi ni Gino, paano kung mapunta kay Baste ang usapang Romanov, di hihina yung kaso kay VP? Actually, attempt nga yun ilihis, pero parang pinapalabas na hindi valid. Mali yung appreciation ninyo. Nabanggit yung Romanov, unang-una, dahil yun yung sinasabi ni VP Inday that there was a plot to get rid of her. At so, yung Romanov, of course, sandali. Gusto kong siguraduhin na tama yung theory ko eh. Okay, tama. So, bakit Romanov? Ang unang paggamit nun ay dun sa sinasabi ni VP Inday na mayroong plot against her. At ang nakikita natin, at pinaalala ko ito sa live natin kahapon, tandaan natin na bago lumabas yung November 23, bago nagsalita si VP Inday ng November 23, ano ang mga pangyayari? Number 1, nalusaw yung unit team. Number 2,
na betray si VP Inday. Number 3, yung betrayal na yon includes yung sinasabi ni BBM, o anong gusto mo? Parang binibigay niya lahat. At yung release ng 165 million pesos ay nanggaling sa Office of the President at whatever the instructions of the President were. Parang napainan si VP Inday, and yes, ramdam na ramdam yung betrayal sa kanya, na si VP Inday mismo ang credited with giving BBM a resounding mandate. Hindi naman mananalo yung si BBM kung hindi niya kung hindi niya running mate si VP Inday, and yet this is what they have done to her. So matapos releasean ng Office of the President yung 165 million, biglang kinwestiyon si VP Inday doon sa Kongreso ng mga allies ng Pangulo, ng pinsan ng Pangulo. After that, they went, ang daming parinig sa pamilya niya, ang daming nakita yung mga pangyayari doon sa KOJC. After that, yung tatay naman niya. After that, yung mga supporters ni Inday. After that, pati yung mga vloggers na sumusuporta kay Inday, mga kaibigan, mga pamilya, all of that hinahabol ng administrasyon. VP Inday tinanggalan pa ng security, ni-reorganize, and there was a point where pinipilit ng PNP na sila ang mamimili na magiging close-in ni VP Inday. Imagine nyo yan. Araw-araw may panibagong threat, may panibagong panakot, may panibagong usapan na ganito ang gagawin nila sa iyo. Imagine nyo yan. And then they went after her chief of staff doon sa nagka-congressional hearing na dinamay sila. Kunwari daw good governance, kunwari daw accountability, but actually yung mga proceedings doon sa House of Representatives, at hindi nyo dapat ito kinakalimutan, they were an ill-disguised move to discredit the Dutertes, leading to the impeachment of VP. Nakita niya yan na maaga, and she knew. Early as 2-3 years ago, nakita na niya na papunta na doon, that they will try to oust her because merong isang hindi naman government official na nandyan somewhere in the vicinity of Malacanang na nagpapraning sa kanyang presence, napapraning na siya ang magiging susunod na presidente. Huwag niyong kakalimutan yan. They didn't stop. They just kept going and going and going. Mga perceived na support ni VP Inday, KOJC, ngayon pati INC, sina Senator Marcoleta, people who are associated with the Duterte name, they have been experiencing a lot of, tawagin na lang natin na bad luck, na ang dami kaliwat kanan ang mga kaso. These were targeted to isolate VP Inday. She was isolated in the cabinet of BBM. She was isolated, and she was forced to leave the cabinet because of the pressures they were placing on her. And now may mga what looks to be like trumped up charges against the VP. Lahat yan pinlano, tinailor to go after her. And then after that, despite the fact na yung administrasyon hindi gumagawa, hindi nagbibigay ng serbisyo, rampant ang korupsyon, masama ang ekonomiya, kinugutom ang mga magsasaka, mataas ang presyo ng pagkain, yung pinagtutuunan pero relentless pa rin yung paghahabol kay VP Inday and her family and her friends and her supporters, and as well as any person who shows the slightest interest in protecting her. Huwag nating kakalimutan yan. By the time umabot sa November 23, dun sa tinatawag na rant niya o tinatawag na grave threats ni VP Inday, galit na siya. Sabi nga ni FPJ, puno na ang salok. Yung sinasabi nilang grave threats, hindi yan grave threats. Nakakatawa nga kasi kanina nag-press briefing ang prosecution at sinabi nila, yung sufficiency lang, yung fitness for office lang ni VP Inday ang pinatutunayan nila dito. Hindi yung criminal case of grave threat. Aba, my dears. Ngayon nila kinokorek. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga abogado ng prosecution, nag-stick sila to the criminal case. Ginamit nila yung mga elemento ng grave threats na crime. Ginamit nila yung jurisprudence ng grave threats na crime. Pinapalabas nila na kinulong nila. Doon lang daw sa elemento ng grave threats mag-stick para malaman ng mga tao na illegal itong ginagawa ni VP Inday at dapat siyang ma-impeach. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila yung konteksto. Ayaw nila, gusto nila ikulong doon sa grave threat. Kasi sabi nila, basta may threat, grave threats, crime. Pero this is not a criminal case. So ngayon sinasabi ng mga prosecutors, sufficiency lang of evidence para ma-remove siya. Anong ibig sabihin nun? Administrative. Anong ibig sabihin ng administrative? Ang quantum of evidence, dahil tanggal lang sa trabaho, ang hinahabol dito, hindi proof beyond reasonable doubt, kung hindi reasonable evidence lang. Kaya gusto nila grave threats, paulit-ulit sila grave threats, nag-threaten si VP Inday, It was not a threat. Gusto nila gamitin yung grave threats kasi basta nag-issue ng threat, crime na daw.
Pero ano yun? Ano yung nangyari noong November 30, 23? That wasn't a threat. That was a warning. That was telling them, ito ang consequences ng ginagawa ninyo sa akin. Puno na ang salok. Nakuha na si PRD. Binubuwag ang KOJC. Pati mga vloggers kinakaladkad sa Kongreso. Hindi ko pa kakalimot yan. Kasi damay kami dyan. But I don't mind. I would do it again. Tapos in the meantime, walang serbisyo, walang infrastructure, walang pera for anything. Bumababa ang kalidad ng healthcare, kukunti lang ang pinupuno ng PhilHealth. Mataas ang presyo ng pagkain, masama ang ekonomiya, mataas ang exchange rate, peso to dollar. Tumataas ang inflation. And do not forget that, tumataas ang inflation dito. And pinayagan nila sa kasagsagan ng kamahalan ng presyo ng krudo, pinabayaan ng Marcos administration na ang kikita ay yung mga fuel companies, imbis na ikalat yung cost na yon para bumaba ang presyo, para maibsan yung bigat na nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Nakakaloka. So muli, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Quick answers muna, 16 votes pa rin. 16 votes pa rin, wala naman pong nagbabago. Bakit kayo nagtatanong? Hindi po nagbago yung rule kasi para magbago yung rule, kailangan magbago yung saligang batas. Hindi po totoo yan. Stop asking about the 16 vote because it is not going to change. So, 16 votes pa rin para ma-open yung bank accounts ni VP, no, majority lang. Debating, bakit po binawi yung motion to caution Marcoleta at Defensor? Binawi o dininay? Okay. Maraming salamat kay Art, kay Sir Art, kay Paul uli, kay Chris, maraming salamat po. Hi kay Yo-Yo Ken, opo, welcome po kayo dito. Tigilan nyo nga yung pagtatanong na may pag-asa pa bang Pilipinas? Kaya nga tayo lumalaban para may pag-asa eh. Kasi pag moment na walang ka ng pag-asa, din wala na talagang pag-asa, wala nang future. Stop saying wala ng pag-asa, we will make our own hope. Because if you say walang pag-asa, that means you've stopped fighting and we cannot afford that. Ano mangyayari kay VP kung tayong titigil lumaban? We cannot afford that. Hindi natin ma-afford yung feeling victim tayo. Oo, biktima tayo pero we don't have to stay there. Para hindi tayo biktima, laban. And paano tayo laban? By continuing to speak out against the administration that continues to fail us every day. What do you mean gano'ng kalaki manifestation ni Attorney Sheila sa manifestation ni Kapunan? Wala pong size ang manifestation. Tama si Attorney Sheila na sabihin, ang sinasabi lang ni Attorney Sheila, magwi-withdraw lang kayo ng mga witness, ang dami niyo pang satsat. Yun yung translation yun. Kasi sinisingit ni na Attorney Kapunan and all that, magwi-withdraw lang sila ng mga witnesses, ang dami pang kung anik-anik na sinabi na intended to, for the audience. They were playing to the audience. At yung abogado po, hindi po yan saksi. Bakit nagte-testify yung mga abogado, mag-withdraw lang ng witness? Yun ang ibig sabihin po nun. Sabi ni Ana, nakakatawa nga attorney, umuo naman si Lotok. Nung tanungin siya ni Attorney Vinluan kung corrupt pa lahat ng congressmen, umuo naman si Lotok. Sabi Gino, kapag may rally, sama kayo, di yung nasa bahay lang. Ako ba yung kausap niyo? Itutuloy po kaya nilang investigation about kay Senator Alan Peter Cayetano? Tignan natin. There's no point in speculating. Pero para sa akin, sige, subukan nila para mawala na talaga ng bilib ang mga tao. May galit din ata si BBM kay Senator Alan dahil nagkatapat sila dati sa pagka-vice-presidente. Posible. Sabi ni Ms. K, huwag natin hayaan manaigang kasamaan. Laban mga Pilipino, kung mahal talaga natin ng Pilipinas, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Correct. Pwedeng mapagod, pwedeng magpahinga. Huwag mawawala sa laban.
Sabi ni Rigor Mortis, ba't di kayo sinama sa defense panel? Dapat andun kayo. Sino mag-i-explain sa inyo? Lahat tayo may rule. May rule yung mga defense team, may rule din tayo. Anong akala ninyo wala tayong silbi dito? Meron. Importante ang publiko. Importante na binubuo natin yung impormasyon na nakukuha ng ating mga kababayan. Melchor Aquino says, I hope the defense and some senator judges grill that P something G matibag. Sabi ni Mr. Jetboards, paano? Ni maraming oligarko na patuloy na naniniwala kay BBM. Uwe, ilan sila, ilan tayo? Pwede pala i-contempt si Matibag, sabi ni Patience is Love. Opo. Walang exempt. Lalo pa, sabi ni Christopher, kahit naman ubusin nila at ipakulong ang lahat ng minority, di pa rin naman nila mabubuo yung 16 votes to convict. Ito. Sabi ni Chili, gusto nyo rin po ba maging spectator sa impeachment sa Senate? Yep. Alam nyo, I've argued before a jury before with a jury. I've argued in ordinary court cases. I've argued in courts martial. I've assisted in the defense of Justice Corona. Nag-usap kami ni Justice Corona before the start of his trial. So, dapat kasama ako sa defense team ni Justice Corona. Hiningi ako ng IBP para maging spouse nila because the IBP speaks to defend the judiciary. Nung time namin. Ewan ko ngayon bakit hindi. Okay? So yun, maraming salamat po. Kung kailan galit ako na wala yung paghihikap ko. Sabi ni Ma'am Sena, sa totoo lang napupuyat ako kaka-react sa mga posts in favor of VP Sara. Laking bagay na po yan. Mabuhay kayo. Sabi John, gusto kong i-highlight yung questions ni Sen. Robin at pag-expose on national TV na may kasong perjury si Attorney Lotoc and it would cast doubt sa credibility ni Lotoc. Gusto ko rin mag-commento dyan. Tinanong siya ni Senator Robin na, ikaw ba may kaso? Alam mo yung sagot, defensive kagad sabi ni Lotoc, sa trabaho namin, wala namang hindi nakakasuhan. Uy, oo, vulnerable talaga ang law enforcer sa mga kaso. Pero hello, perjury ito. Ibig sabihin, inaakusahan siya na nag-lie siya under oath. Ibang usapan yun. Sabi ni Chili, yes, defensive si Loto. At iritang-irita ako yung doon, meron siyang asta tungkol sa mga we at the NBI, chuchu, ganyan. Anong brand at shade ng lipstick mo? Tom Ford, pero nakalimutan ko kung ano yung shade. Bukas. Tom Ford. I love the Tom Ford lipsticks. Tsaka mabango siya pag in-apply nyo. Sabi ni Dan, halata naman attorney na walang basis mga sinasabi ni Lotoc. Actually, kung tignan ninyo yung testimony ni Lotoc sa kabuuan niya, ito yung mga basics na sinasabi niya. Unang-una, hindi nila inimbestigahan or at least wala silang maipakitang resulta kung inimbestigahan man nila yung threat na mayroong actual threat sa buhay ni BBM at ni FL at ni dating House Speaker. Wala rin silang inimbestigahan na hindi rin nila sineryoso na may threat sa buhay ni VP Inday. Kinonfine nila yung kanilang investigasyon doon sa November 23 and November 26 na mga live. Diba? So, kahit may mga seryosong pagbuhay man ng presidente o buhay ng vice-presidente, hindi nila inimbestigahan. Nakakaloka. Kaya nilang i-ignore yung mga banta sa buhay ng matataas na opisyales. Pero dito lang po kami sa cybercrimes. Tama yung tanong, bakit ang cybercrimes nag-handle nito? Kung ba't online ito nangyari, automatic cybercrimes? Napahinga ako ng ganun. Ano pa? Inamin niya. Wala silang ebidensya na may actual na gagawin si VP Inday na may ginawa siya. At dahil doon, they only stuck to the grave threats charge.
Okay? Sabi ni Tony Ann, walang imbestigasyon na naganap. Alam ko bitin pa kayo at marami pa kayong mga komento, kaso pag humikab ako one more time baka matulog ako dito live. Okay, so muli maraming salamat sa lahat. Claim ko lang yung mga rewards. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin sa Luminous. Ito, tama rin to, sabi ni Men. Sandali. Wait lang, maganda yung comment niya. Sabi niya, they just keep saying assassin, but in fact, ano yung ina? Ang utterances ni VP. Okay, so maraming salamat. Kailangan ko po, magdasal. So maraming salamat po at muli maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin dito. Thank you very much. We will try na as soon as I get an app, babalik ako. Okay. Kaya narami pa kasi tayong pag-usapan at nakikita kong marami pa rin po ang mga katanungan. So dadagdagan po namin yung mga live namin dahil ang dami naming na-miss. Okay? So ipunin niyo lang po yan kasi in a few hours after I wake up mag-live tayo ulit. Okay. Good night. Thank you very much.